pin code, sir. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano siya, pati ang First Lady at kanilang mga anak. Sabi ng Pangulo, hindi niya kapatid ang nakita ng publiko sa TV. Sabay sabing nag-aalala siya sa lagay nito. Mabilis na hirit ng Senadora, patunayang mali siya. Kaugnay naman sa mga bagong alegasyon ni dating Congressman Zaldico, hinamon siya ng Pangulo na umuwi at harapin ang mga kaso. Nakatutok si Ivan Mayrina. The lady that you see talking on TV is not my sister. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na nagdadrag siya. Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo, agad sumagot si Senadora Amy sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay hirit na kung ano-ano nang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal. May hamon naman ang Pangulo kay dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Bago humarap ang Pangulo sa press conference ngayong hapon, naglabas ng video si Zaldico na nagdedetalye na mga delivery ng bilyong pisong naging parte umano ng Pangulo sa anomalya. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sent me now because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor,
magkanong halaga at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita, kuha ng satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa investigasyon sa maanomalyang flood control project. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sumuko na sa mga otoridad. Yan ang panawagan ng DILG kay dating Congressman Zaldico at 7 iba pang may arrest warrant kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Babala ng DILG, mananagot pati ang mga tumutulong sa pagtatago nila. Nakatutok si June Veneracion. Nasa kustodiya na ng gobyerno ang 8 sa mga akusado sa maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Bunsod ng umunoy substandard na 289 million peso road dike project sa bayan ng Nauhan. Sa mga akusado, 1 ang sumuko, 7 ang arestado. Sa 8 pang pinaghahanap, 4 ang nasa abroad kabilang si dating Congressman Zaldico. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angeli Alcazar, ang President at Chairperson ng Board of Directors ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang Treasurer ng SunWest. Si Montrexis Tamayo ng DPWH naman ay sinasabing nasa Jordan. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Inaasahan daw ng DILG na lalabas na ang red notice ng Interpol laban kay Ko. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Sabi ng DILG, bukod kay dating Congressman Zaldico, kumontak na raw sa mga law enforcement agencies ang 3 iba pang akusado na nasa abroad at nagsabing nakahanda silang sumuko at magtungo sa mga embahada ng Pilipinas kung nasaan sila ngayon. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. Binalaan ng mga otoridad ang mga nais tumulong sa mga pinaghahanap na akusado na mananagot sila sa batas. Umpisa pa lang po ito. Marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Samantala, kinumpirma naman ni Rimulya na pagmamayari ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro ang bahay sa Quezon City kung saan naaresto kahapon si DPWH Mimaropa OIC Chief Planning and Design Division Dennis Abagon. Pero hindi niya pinangalanan ng Vice Mayor. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden. Sa panayam ng GMA News kay Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero aniya, pinauupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa nga raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay ng pahintulot na pasukin ng bahay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na may mga gusto umanong magpabagsak ng gobyerno. Dagdag pa ng senador, inalok pa siyang maging bahagi ng itatatag na civilian military junta o yung gobyernong mga sibilyan at militar ang magpapatakbo. Nakatutok si Jonathan Andal. Saktong 1 linggo bago ang malawakang kilos protesta sa November 30, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may mga nagbabalak pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng civilian military junta. Inalok pa nga raw siya na sumali rito. Sa akin nga may nag-uudyok at gusto civil military junta. May mga message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Dineded ba ko nga eh. Dahil kasi meron pa ngang offer na maging part ako ng junta eh, ng council eh.
Kaya nga dinededma ko eh. Ang civil-military junta ay isang pamahalaang pinapatakbo ng pinagsamang grupo ng mga sibilyan at opisyal ng militar matapos mapatalsik o mapalitan ng namamahalang administrasyon. Pero sabi ni Lacson, wala namang kumukontak sa kanyang aktibong sundalo at pulis na gustong sumali sa junta. Yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession, hindi po pwede. So, civil-military junta. Sabi ni Lacson, natanggap niya ang alok na maging bahagi ng junta bago ang rally ng INC o Iglesia ni Cristo noong nakaraang weekend at mas umugong ng lumutang ang video ni Zaldico. Kaya tingin niya may nagkukumpas sa mga nangyayari. Mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Pero sino kaya ang mga nagkukumpas sa mga ito? Yung mga groups na interested, mga partisan, meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Sabi ni Lacson, bagamat dapat magpatuloy ang galit ng publiko sa katiwalian sa likod ng maanumalyang flood control projects, hindi ito dapat humantong sa paglabag sa konstitusyon. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, hindi niya ito susuportahan dahil hindi makabubuti ang civil-military junta. It will be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Paglilinaw naman ng koalisyong trillion peso march na magrarally sa linggo, hindi kasali sa kanila magiging panawagan ang pabagsakin ang pamahalaan o mag-resign ang mga nasa pwesto. Binasa ko rin sa aking opening statement, sa unity statement, lalong-lalo na hindi tayo sumusuporta sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano pa man na papalitan yung ating government ngayon. In other words, we adhere to the call of the Constitution, democratic processes ang ating sundin. Kung mag-resign man sila, dapat daw naaayon pa rin sa konstitusyon ang susunod na mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Inalis na sa pwesto ang 14 na pulis na inareklamo ng pagnanakaw sa Cavite. Ang isa sa kanila, akusado pa ng panggagahasa sa isang 18 anyos na babae. Arestado at dinisarma ang 8 habang patuloy na tinutugis ang 6. Damay rin sa asunto ang kanilang commander. Nakatutok si June Veneracion. Inaresto at dinisarmahan ng mga kapwa nila pulis sa kanilang opisina sa Calamba, Laguna ang 8 miyembro ng PNP Drug Enforcement Group. Inirereklamo sila at 6 pang at-large ng rape at robbery ng isang 18 anyos na babaeng biktima. Hindi pinangalanan ng pulisya ang mga sangkot. Nakatakip na rin ang kanilang mga muka sa mga larawang ibinigay sa media. Pero sabi ng Cavite Provincial Police Office, itinuro ng biktima ang team leader ng grupo na may ranggong lieutenant na siyang nanggahasa umano sa kanya. Zero tolerance policy po tayo. Yun po yung ating paninindigan at justice will be served sa complainant. Nagsimula raw ito bilang isang lehitimong drug bypass operation sa Bacoor, Cavite noong Sabado, November 22. Pero nagnegatibo ang resulta dahil nakatakas ang target. At ang inabutan ng mga pulis ay ang girlfriend ng suspect. Sa halip na umalis, pinasok daw ng mga pulis ang bahay. Ang isa sa kanila, dinala sa kwarto ang biktima kung saan umano siya hinalay. Kinuha rin umano nila ang singsing at cellphone ng biktima at ilang pang kagamitan pati isang motorsiklo. Of course, dinideny nila. But then again, lalapag na po yan sa korte. It's something that they have to answer in open court. Nabawi sa mga suspect ang cellphone at motorsiklo. Nakuha rin sa kanila ang iba't ibang kalibre ng baril at bala, pati na rin ilang pakete ng hinihinalang droga. Nirelieve na ang 14 na pulis na kasama sa operasyon. Damay din ang kanilang commander na may ranggong colonel dahil sa command responsibility. Pero ang colonel, napag-alamang hindi pala nagre-report sa opisina simula pa noong November 22 kahit ang kanyang naka-file na leave ay para pa sana sa November 25 to 28. It will form part of the complaint po kasi iniwan niya. Hindi siya nagpaalam. In-anticipate niya yung leave niya, umalis ng maaga. It would form part of the admin case po. Sinusubukan pa naming makontak at makuha ang panig ng mga pulis at kanilang commander. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inilunsad ngayong araw ng Department of Agriculture
ang isang master list registry system para mas mapadali ang proseso sa pagbili ng 20 pesos kada kilong bigas. Kung paano makakapagparehistro, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Mano-manong naglilista ang mga bumibili ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa store. Ayon sa Department of Agriculture, nakakatagal yan sa pagbili at may ilang nagpapabalik-balik kaya mahirap i-monitor kung sobra na sa limit ang nabibili. Kaya naman ngayong araw, formal nang inilunsad ng DA ang Master List Registry System kung saan maaari magrehistro ang mga benepisyaryo sa mga piling P20 bigas outlet. Sa susunod, maaari na rin magparehistro sa mga LGU, mga piling paaralan, maging online sa pamamagitan ng government app gaya ng egov.ph. Kailangan lang magdala ng ID at kapag rehistrado na, may ibibigay na QR code na gagamitin tuwing bibili ng 20 bigas. Target ng pamahalaan na maabot ang 15 million na household sa taong 2026. Layunin ng registry system na ito na mas mapabilis at mapadali ang pagkakakilanlan ng mga qualified beneficiaries. Kailangan magkaroon kayo ng QR code para makapag-avail ng 20 peso rice for starting January 2026 hanggang June 2028. Sa gitna niyan, sinisikap din daw ng DA na gawing mas abot kaya ang presyo ng ilang bilihin tulad ng karning baboy, sibuyas at carrots na mataas ang presyo dahil sa mahigpit na supply. Ang pulang sibuyas halimbawa umaabot ng 300 pesos kada kilo o higit pa kapresyo na ng 1 kilong baboy. Paisa-isa na lang po yung binibili, lalo na po yung sibuyas, napakamahal ngayon. Sobrang magastos. Sa mga sahog pa lang, halos pambili mo na ng ulam. Meron ng onion, red onion na 300, di ba? I mean, 280, 200. Eh, ang cost nila to bring that in is only 60 pesos eh. Abuso naman yun. DA will ask for show cost and maybe DTI also. Pero ang police powers ito na sa DTI actually, dala sa amin. But kung matrace namin saan naman galing yung imported na item na binibenta na mataas, malamang isuspend namin yung importation privilege ng kumpanya na yon. Pagpasok ng Disyembre, magtatakda ng maximum suggested retail price ang DA sa ilang bilihin. Ang target na presyo, 370 pesos kada kilo sa liempo at 340 pesos sa kasim at pigi. 120 pesos naman sa imported at local na sibuyas na puti at pula, 120 pesos din sa carrots. Pero daing na mga nagtitinda sa Litex Market sa Quezon City, mahirap ibenta sa ganitong presyo kung wala namang mapagkukunan ng mas mura. Kung may magbibigay sa amin ng mas mababa, like kung 100, siguro kakayanin. Pero ngayon kasi mataas talaga yung kuha namin ngayon. Nagre-range po ng 270. Paano mabibenta namin ng 120? Magde-deliver sa amin ng baboy kung magkano presyo bigay nila. Pero yung presyo ng gano'n, kaya namin benta. Sa Marikina Public Market naman, may nagbebenta na ng imported na sibuyas sa halagang 120 pesos kada kilo. Pero hindi raw nila kayang iparehas ang presyo ng local na sibuyas. Paiba po araw-araw ang presyo namin eh. Hindi po pwedeng iparehas sa 120. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy buwan naman ng chikahan mga kapuso! Sabay sa pagdiriwang ng National Children's Month, nilagdaan ngayong araw ang renewed partnership ng GMA Network Incorporated at Save the Children Philippines. Pinangunahan niya ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at ni Save the Children Philippines CEO Attorney Alberto Muyot. Naroon din si Save the Children Philippines Ambassador Barbie Fortesa na isa sa mga nagbahagi ng advocacy message tungkol sa iba't ibang issue tungkol sa karapatan ng mga bata. Ang kabataan, they are the hope of our nation, they are the hope of the world, and we need to really listen to their voice kasi they are very empowered. We at GMA, we are here to make your voice heard. Papakinggan namin kayo at talagang gagawa kami ng paraan para marinig kayo ng buong bansa. I've become hopeful dahil ganito mag-isip ang ating mga kabataan today. So I know na our future is in good hands.